Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Vice President Inday Sara Duterte, nerisbakan singag ba? Tinawag na walang hiya. Walang hiya mo lang. Ang kapal pa ng mukha. Mukhang adobe, simento. Anak ng kamote talaga eh. Basta pag mahilig sa mga polburon, ganyan talaga kapal ang mukha. Yan po ang banat ni Vice President Inday Sara ngayong araw ng kalayaan. Gatsalian Black, ginulat ng mga Duterte diehard supporters. Kaya, agad-agad po, kumakaripas ang mga bataan niyang mga lispo. Diyan sa mga hinarang na barbed wire sa Senate of Malacanang. Batman ng Pilipinas, sumugod rin sa Senado, patay ka man yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin ngayong gabi ang kaganapan po kaninang hapon ngayong araw tungkol po sa araw ng kalayaan. Si Vice President Inday Sara ay sa Davao po nag-attend ng araw ng kalayaan diyan sa Rizal Park sa Davao City. At binanatan po niya ang mga kurakot sa gobyerno sa kanyang talumpati, lalo na po ang Marcos admin na may pasaring din siyang mga sindikato sa pamahalaan. Sindikato mo lang mafia talaga. Masakit po ito para sa mga kawatan. Sa bagay, manhid na sila, hindi na po nasasaktan. At bago po ang lahat, pakinggan po natin muna ang talumpati ni Vice President Inday Sara Duterte sa nagaganap na Independence Day kanina sa Davao City. Narito po, pakinggan po natin ang mga ilang talumpati na swak dito ang mga kawatan. To all our foreign guests, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayang adlaw, kaninong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another, without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag, and one flag alone, would fly over this republic. That is our identity. That is our duty
We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. Tama ka dyan, Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo po, itong nangyayari sa ating bayan, talagang mafia na po ito. Hindi lang basta-basta sindikato ho ito. Dahil nagsabwatan ang mga opisyal ng gobyerno para limasin ang kaba ng bayan. Para ma-down to top, no? Mula sa pinakababa, engineer ng DPWH, district engineer, USIC, ASIC, secretary, hanggang sa executive, hanggang sa representative, House of mga crocodile farm, Senado, hanggang sa presidente. Si Inday Sara lang po ang hindi po sangkot sa flood control. Yung Vice President. Pero lahat ng mga malalaking opisyal ay sangkot na po sa paglilima sa kaban ng bayan. Ito yung mafia, ito yung sindikato na harap-harapan po tayong niluloko, ninakaw ng mga sindikato ng mafia ang edukasyon, tama si Inday, ang edukasyon ng mga kabataan sa ating bansa. At yung pangarap nila, munting pangarap, ay ninakaw po ng mga sindikato sa gobyerno. Ayan na po si Bangag nakaupo sa Malacanang. Tuloy po natin, Tay. It steals a patient's freedom to obtain quality healthcare. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. Correct. Pag-asa. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe
they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungkarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Merong last part si Vice President Inday Sara Duterte na Bisaya. Sa mga hindi nakakaintindi, ito yung parang buod ng kanyang sinasabi, no? Kung lalaban tayo at tumayo tayo at lalaban sa mga taong susubok para parang wasakin ang kalayaan ng ating bansa. So, yun po yung pinakabuod, yun yung naintindihan ko. Medyo malalim po yung mga Bisaya. Alam niyo po, si Vice President Inday Sara, pag nagsalita, nakakita ka ng pag-asa, no? Na pag ito naging presidente, may magandang direksyon ng Pilipinas. Unlike ngayon sa gobyernong Marcos, meron ba tayong pag-asa kaya? No? At ang question nga ho dito, may kalayaan ba talaga tayo? Yan ang pinaka-number one tanong natin. Kasi tingnan mo naman yung gobyerno, mapanggipit, no? Yung sinasabi ni Inday Sara na sindikato, talagang sindikato, mafia to the max. Yung katotohanan na sinasabi ni Inday Sara, ayan, pinagtakpan ang katotohanan, pinagtakpan ng gobyernong Marcos, lalo na dyan sa Senado, magulo. Ang purpose nila, hindi magkaroon ng Senate investigation para yung katotohanan ay hindi lilitaw. Hindi malaman ng maraming Pilipino. Kaya ang tanong, mayroon bang kalayaan ng maraming Pilipino? Bago po natin ilabas yung resback ni Vice President Inday Sara Duterte, kasi pagkatapos niya po magtalumpati in interview, binira niya po dyan si Bongbong Marcos. Na walang hiya ka, Bong. Talaga namang walang hiya, kapal nga na mukha, anak ng kanduwang. Pakinggan po muna natin yung isang retired general, Air Force General, sa katanungang malaya ba talaga ang Pilipino? Narito po, pakinggan po natin si General Romeo Puquis. Gunita ngayon ng ating araw ng kalayaan, paano ho ba ninyo maisasalarawan ang kalayaan dito sa ating sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon dito sa ating bansa? Okay, taon-taon sineselebrate natin itong ating kasarinlan, araw ng kasarinlan. Pero ang masakit nito, ang tanong ay, are we truly free? Are we truly liberated? The sad question, the sad answer is hindi. Dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, lumalabas na parang lumipat lang sa mga local na mga colonizer ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Maraming mga mahihirap, meron pa rin injustice sa ating bansa. Okay? Tapos maraming mga korupsyon na nangyayari. So, ang mga namumuno sa atin, lalo ang ating mga politiko, ay ilang pamilya lamang. So, habang ilang pamilya, ilang mayayaman, ang yumayaman, yung mga kawawayan natin ay tuloy pa rin naghihirap. Yan ang masaklap dito.
Opo, baga tayo hindi malaya mula sa mga politiko. Tayo, mga Pilipino rin ho ba ito? General, tama ba? Dahil tayo pinaglaban natin ang ating kalayaan mula sa mga dayuhan. Pero ngayon parang iba na. Anong masasabi po ninyo, General? Tama yun, ano? Dati ang kalaban natin, mga dayuhan. At marami tayong mga ninuno na mga namatay para ipaglaban ng ating, Soberanya. katarungan, yung ating independence, yung ating kasarinlan. Pero ngayon nga, mga lokal na tao, mga politiko, ang nagpapahirap din sa atin. Opo. Gaano ho kahalaga yung papel naman po ng mga uniform personnel sa pagpapanatili ng kalayaan po natin at siyempre yung soberanya ng Pilipinas? Okay, pagka tinatawag natin soberanya, no, itong ating national integrity, yung ating sovereignty, malaya tayo ngayon sa mga sumasakop sa ating mga dayuhan, pero sabi ko nga, tayo ay hindi lubos na nakawala dito sa ating independence dahil nalipat lamang sa mga lokal o yung mga Pilipino rin ang nag-aapi sa atin. Ngayon, yung mga sundalo natin ay of course meron silang mandato to protect the country, external threats, ganyan. Pero ngayon, nalalagay sila sa mga challenge na dapat protektahan talaga nila ang ating mamamayan. Hindi lamang protektahan ng Estado, kundi protektahan ng mamamayan sa mga nangyayaring kaguluhan dulot nitong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Pero itong mga politiko, itong mga opisyal ng gobyerno na nasasabi po natin na baga ito yung banta, no, sa kalayaan ng ating bansa, ay may impluwensya ho ba yung mga dayuhan din? Nai-impluwensyahan itong mga Pilipino, mga politiko, mga leader, opisyal ng gobyerno sa ating bansa, kaya nagkakaganito po tayo? Wala ring mga direct na pagkikialam sa ngayon, ano, ang mga ibang bansa. Pero siyempre may mga impluwensya sila diyan dito sa ating mga oligarkiya. Dahil nangyayari dito sa atin, sa bansa natin, lahat ng mga malalaking negosyo ay hawak ng mga oligarkiya. At may mga may mga link, direct at saka indirect link yan sa mga ibang bansa tulad ng US, China. Alam niyo po, may nag-comment kanina dyan sa upload natin. No? Ang sabi, naramdaman nila daw yung kalayaan sa panahon ni former President Duterte. Maganda talaga po rin yung policy ni Tatay Digong. Friends to all, enemy to none. At galit siya sa mga oligarkiya. Galit siya sa mga banyaga. Lalo na sa Amerika, talagang galit-galit si Tatay. Nagalit-galitan lang din naman. Ang point kasi doon nito, Duterte, huwag tayong pakialaman sa bansa dahil meron tayong independence. Ang nangyari naman ngayon, kabaliktaran. Si Bongbong Marcos ay nagpakontrol sa mga banyaga at nagpakontrol sa mga oligarkiya. Kaya nga nasabi ni Inday Sara, mga sindikato, no? Nagmistulang mga sindikato yung sa pamahalaan ngayon. Kasi yun ang nakikita natin. Talagang kinokontrol ang gobyerno natin ng mga oligarkiya kasi nga, ang asawa ni Bangag, oligarko. Alta nga alta presyon, anak ng kagawang American Pragbuli. Taga New York, Cubao, Quezon City. Tingnan mo, sasakay lang ng eroplano, putsangin na, nakabulaklak sa mga gilid-gilid. No? Tapos naka-red carpet. Yan, milyon-milyon na rin siguro yung gastos ng bulaklak, no? Magkano na kaya, no? Kasi yan yung oligarko, nakontrol talaga ang Pilipinas. Tingnan mo, pag magtaas ng presyo ng langis, grabe, abot hanggang liig, no? Walang habas na pagtaas, hindi napipigilan ang mga oligarko ni Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, pinapaikot ng oligarko. Kaya nagiging mapya ang gobyerno. Ito. Pakinggan po natin ang banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Respect niya kay Bangag.
Na ang sabi sa kanya, ang sabi ni Inday Sara, walang hiya si Bangag. At sindikato si Bangag. Ito, pakinggan natin yung interview kay Vice President Inday Sara. Pagkatapos po ito ng talumpati, kaunti lang naman pero sinabi niya yun. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang naging pagdiriwang dyan? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Rizal Park sa Davao City. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Ito yun. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, 'di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Narinig mo niyan, Yor? Mala sindikato ka daw ang nakanangkagwang sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Wala na, dugong mafia talaga itong Marcos eh. Papahirap talaga sa bayan. Talagang sindikato. Ang kakapal nga po ng mukha, harap-harapan na tayong ninanakaw. Kumbaga wala na talaga silang mga hiya. Basta nakawin namin ang pera ng bayan. Kami ang presidente, kami namumuno. Wala kayong pakialam, mga hampas lupa kayo, bilat kayo. Yan lang ang ginagawa sa atin. Mga Pilipino, hindi nagre-react. Kaya nga nakakatuwa, no? Itong nangyayari ngayon dyan sa Senado, may mga Duterte supporters na sumisigaw laban sa korupsyon. Kasi nga, parang nagiging manhid na ba ang Pilipino ngayon? No? Hindi na nakawan naman tayo. Hayaan na lang natin, nakawan tayo. Hintay na lang natin yung 2028 presidential election. Doon na tayo gaganti. Pero hindi po pwedeng ganun. Dapat may managot. Dapat talaga si Bongbong Marcos, kung pwede pa lang to, sibakin agad eh. Sibakin na. Kaso nga lang, ang pamilyang Duterte, hindi talaga ganun. Pero di natin po pwedeng palampasin ito. Magre-react tayong mga Pilipino na itong ginagawa sa atin ay hindi na po pwede ito. Ito ay sindikato na talaga. At dapat managot ang dapat managot. Kailan managot? Ang presidente kasi may immunity. Nasa kamay talaga ng mga Pilipino ho ito. Sa totoo lang. At saka, siyempre, yung nanawagan yung iba dyan, ng mga dating Navy, mga sundalo, mga retired Armed Forces of the Philippines, yung reformed personnel, na dapat daw si Inday ay magpo-front. So, yung tinutuko yata nila, magkaroon ng people wear pa. Hindi naman po pwede talaga yun. Kasi si Inday Sara, baka sabihin nila sakim. Narito po yung sagot ni Vice President Inday Sara kasi nga, may issue din daw na may banta sa Palacio de Polvoron, anak ng kagwang. May banta sa Palacio de Polvoron. May banta dahil yung pangungurakot ninyo mahuhuli na. Ito, pakinggan natin tuloy. Nikki, Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa tingnan mo, mismo oh. ng kalayaan. No? May pahayag ba dito si VP Sara? Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ang anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umano niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Aray ko, Bong.
Gaano Nikki, ka nandito walang tayo hiya? ngayon sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus kung saan dito sa loob ng eskwelahan pansamantalang nakaburol ang mga labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Okay, dito tayo focus sa sinasabi ni Vice President Inday Sara. Patay, iyak ang mga animal. Ako may point din si Inday dito Para talagang maramdaman ng Pilipino kung gaano kawalang hiya si Bangag. Sabi ni Inday, hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Narinig nyo? Wala naman talagang plano itong mga Duterte na agawin yung posisyon ni Bangag. No? Kasi kung gusto pa lang na agawin, putang na si Tatay Digong nagtawag na. Yung pagkidnap pa lang kay Tatay Digong papuntang dahik, isang sabi lang ni Tatay Digong, tulungan ninyo ako mga Pilipino. Ginago na ako ni Bangag. Ayan na, pupunta mga Pilipino, mag-people power na talaga. So walang ganon, people power, no? Wala sa isip ng mga Duterte, hindi naman sila sakim. Kasi nga, kung gusto lang talaga ni Inday Sara maging presidente, hindi. Noong 2022, siya na po yung tumakbo. Sabi ni Inday, gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Tangina, no? Talagang pag nang gusto ni Inday Sara na ang taong bayan magalit kay BBM. Kumbaga, bababa si BBM sa pwesto, may dalang galit na mga Pilipino sa kanya. Bababa siya, kamuhian siya. Bababa siya, ibabaon siya sa yung pagkagalit ba? Pagkadismaya, gigil sa galit. Yung taong bayan, masakit na ligasiya yan. Bababa ka, hindi ka minahal ng taong bayan, kalad ka rin. Baba ka na, anak ng kagwang ka, wala kang kwenta. No? Unlike kay former President Rodrigo Roa Duterte, iyak ang taong bayan dun eh. No, parang ayaw na ho nila pababain si Tatay Digong sa pagkapangulo. Ganun bumaba, Pangulong Duterte. Kasi nga, mahal ka ng taong bayan. Ayan po Masakit yan para kay Bangag sa mga bubunistang tangahista. Natatawagin ang kanilang poon na walang hiya. Talaga naman walang hiya ka, Nyor. Walang hiya mo lang. Sobra sa pakawalang hiya, anak ng kamote. Sa sobrang walang hiyaan, nililimas na ang kaba ng bayan. Sa sobrang walang hiyaan, hindi niya alam na yung ginagawa niya ay pagnanakaw na. Agaray, Walang hiya. Ano ba ang other term ng walang hiya? Makapal ang mukha. Walang utang na loob. Traidor. Sakim. Kawatan. O paki-comment yung iba pa dyan, naiisip ninyo. Alam mo yung mga walang hiya? Talagang walang hiya mga yan. Manhid. Isipin mo. Example na pagka walang hiya ni Bangag. Yung tatay niyang nabubulok na dyan sa Ilocos. Dahil lang dekada na hindi napalibing ng mga nagdaang presidente kasi ang mga hinayupak gusto ipalibing sa libingan ng mga bayani. Anak ng kagwang, kawatan ka na nga, gusto mo pa ipalibing sa libingan ng mga bayani? Feeling mo pa bayani ka, anak ng kamote? Wala pong naglakas ng loob na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ipalibing yun. Di ba? Si Marcos Sr. Pero si former President Duterte nanindigan sa Constitution na hindi pagkapangulo ang magiging dahilan kung bakit siya ililibing dyan sa libingan ng mga bayani, kundi ang pagkasundalo. Kasi pag ikaw sundalo ka, kahit gaano kasiraulo basta sundalo ka, pwede ka ilibig sa libingan ng mga bayani. Diyan umugot si Tatay Digong. So anong ginawa ni Duterte? Mantakin mo hindi na palibing ni Corazon Aquino, hindi na palibing ni yung si Tabaco, Fidel B. Ramos, hindi na palibing ni Irap, hindi na palibing ni Noynoy Kuyakoy, hindi na palibing ni Gloria Macapagal Arroyo. 5 presidente nagdaan, hindi na palibing yan.
pagdating kay former President Rodrigo Roa Duterte, walang takot sa mga kaliwa, pinalibing yan sa libingan ng mga bayani. So ngayon, ano po ang sukli ng hinayupak na bangag? Yung takin mo ha, yung tatay niya na mabubulok na gustong hukayin nga ni Inday Sara at itapon sa West Philippines yung mga buto-buto eh. Yung abo pala. Yung tatay ni Inday Sara, pinakidnap niya papuntang Dahig. At ang nagkidnap, sila rin. O ganun yung sukli ni Bongbong Marcos. Anong tawag dyan? Walang hiya. Ito pa, example pa sa walang hiya. Biktima rin ang mga Duterte. 2022, election, di ba? Si Inday Sara, hindi nagpresidente. Nag-giveaway, nanahimik sa Davao, kinuha, magiging vice-presidente. O sige, gawin kitang presidente, vice-presidente ako. Tinulungan ni ikampanya. Kasamang mga didis nangangampanya. Pasamang buong pamilya ni Inday Sara. Nang nanalong presidente, anong ginawa kay Inday Sara? Gustong ipa-impeach ni Bangag. Di ba walang hiya? Walang utang na loob. Isa pa kakawalang hiya ni Bangag. Si Bongbong Marcos, wala akong naniniwala yan na mainstream media ng 2022 election. Lahat kalaban. Sinisiraan siya ng ABS-CBN, GMA, News 5, Rappler. Kaliwat kanang paninira. Alam niyo po ba kung sinong sumalo ng hinayupak na yan? SMNI. Pastor Apollo Sikibuloy. Sinalo siya, tinulungan siya. Ginawa siyang matalino ng SMNI dahil tinulungan nga para magkaroon ng debate kasi takot man makipagdebate si Bangag. Kinampanya, kinalaban ang lahat ng mga mainstream media ng SMNI. Nanalo si Bangag. Anong ginawa ni Bangag kay Pastor Apollo Sikibuloy? Pinakulong. Yung kasong patay, binuhay, pinakulong si Pastor Kibuloy. Hindi pa nakontinto, SMNI hanggang ngayon. Yung franchise, indefinite suspension. Hindi pa nakontinto ang hinayupak na Bangag. Yung KOJC, ayan, nilusob ng mga animal. Grabe, may namatay pa. Anong tawag doon? Walang hiya. Traitor. Yan yung mga halimbawa sa mga kawalang hiyaan. Pero, naniwala din ako sinabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. So ngayon, ito ng kaguluhan sa Senado. Ito, pakinggan po muna natin ha. Pag-usapan po muna natin itong nangyayari sa Senado, anak ng kamuti. Oh. Kasi nga, ang ginawa nila ngayon, naglabas ng barbed wire dahil meron daw banta sa Senate of the Malacanang. Pero tinabla po yan Senator Loren Legarda kagabi. Ang sabi ni Senator Loren Legarda dyan, ayan Thursday, June 11, maske walang pasok sa Senate, ang buong office ko ay may work. At ang mga magigiting na usaa, sergeant at arms, ay nakabantay sa akin maske wala namang threat. Kasi nga, ayaw ng mga Gatchalian Black na magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Kaya nagdrama-drama. Kaya naglagay ng maraming kapulisan. May mga barbed wire, no? Pero ginulat po sila ng mga Duterte diehard supporters dyan. Sinugod. Sinugod ng mga DDS ang Senado. Na, mga DDS, pakulong kayo. Kasama si Batman. Akala ko kasama si Batuman. Batuman. At si Robin kasi nandyan na sa loob ng Senado Putya natakot. Biglang alisto yung mga tuta ni Gatchalian. Ayan po, ginulat ng mga DDS ang Gatchalian Black. Talagang takot sila ito munang panoorin natin.
Ayan o. Ayan o. Una po nakabike dyan. May dalang watawat. Tingnan nyo po. Nagsitakbuhan yung mga ano dyan. Mga kapulisan, wala. Takbo sila dyan. Ayan yung mga Duterte riders. Nandyan na sila. Matapang rin tong mga Duterte riders talaga, oh. Ayan na, gulat sila dyan, oh. Takbo! Nandyan ang mga DDS! Ano, Gatchalian Black. Ayan po yung mga DDS. Ito yung totoong may pagpapahalaga sa kapayapaan sa Pilipinas. Mga Duterte riders, may dalang watawat, nabulaga ang mga hinayupak, mga tuta ni Gatchalian dyan. Ayan na, oh. Talagang pinaradahan sila dyan, oh. Dyan sa ano. Oh. Ayan, takbuhan yung mga mga kapulisan dyan, takbo. Kasi magagalit si Win Gatchalian, peking Senate President, kapal ng mukha. Alalala ka diya, ayan na, oh. Permission na sila dyan kasi nandyan na daw yung mga DDS. Nandyan na sila. Kawawa naman itong mga kapulisan na to. Sumunod sila sa mga buwaka nilang mga leader. Hoy, pulis ba kayo ng Senado? Ang dami niya, no? Siguro nakalibo na naman diniployan kanina. Oh, lol. Takot na takot sa mga DDS, oh. Oh, ito pa. Oh, may import ang mga DDS. Dumating si Batman. Ala ka diya. Alam mo tong si Batman, akala ko nung una, hindi to DDS. Akala ko Pinklawan kasi nakita ko siya sa Million People March. Nabudol din pala siya doon, no? Ito ay video ng kaibigan nating si Tropang Bisaya. Ayan, oh. Ang mga Duterte Ayan supporters, mga Duterte rider. Ito, mga DDS pa pala Ayan to. na mga boss. Sa likod, si Batuman. Ayan na. Ayan na, mga DDS. Ayan na. Ayan na. Yan ang kinakatakutan ng grupo ni Gatchalian. Mga DDS supporters, palaban. Duterte rider. Hanggang makipagpalit ng mukha. Yan na mga boss. Kasama si Tropang Bisaya. Galing-galing ang kaibigan natin dyan. Mabuhay kayo. Minsan punta ako dyan uli. Pakainin ko uli sila mga DDS vlogger. Ito na. Nandito sa likod si Batman. Siyempre, nag-hire tayo ng import dyan. Ayan na. Boss, dumating na si Batman. Oo. Ayan, sumuporta sa rally ng mga Ayan na DDS, yung mga Batman na yan. Oh. Yan na, dumating na. Nako. Ayan na mga boss. Gulat ang Ayan na, sumuporta na, ano dumating dyan. na, mga boss. Ang Batman ng Pilipinas. Batman. Nako, ayan Batuman. na. Mayroon yata ililigtas yung Batman ng Pilipinas, mga boss. Ayan na. Dumating na. Ang tindi ng mga birada dyan ni Tropang Bisaya. Meron daw yatang ililigtas ang Batman ng Pilipinas. Dumating na. Pero ang gusto ko yung kanyang statement ni Batman ng Pinas. Kasi napanood nga natin siya noon sa sa Million March doon sa Lunita. Akala ko Pinklawan. DDS pala ito. Ito, DDS. Dami na rin po na tao dito sa Andun Senado, si mga boss. Yan yung kasalukuyang Parak. update natin. Ang dami ng rider, oh. Nagdatingan, mga boss. Kaibigan natin dyan. Ayan, oh. Yan si Tatay Digong. Ay, grabe, mga boss. Ayan, si Batman ng Dumating na. Pinas. Ang Batman ng Pinas. Yan ang maganda. Yan ang DDS matindi, mga pala boss. yan, ha? DDS. Ayan, abangan natin. Baka may Solid ililigtas yata Duterte. itong si Batman. Galing pa daw ito ng Mindanao, kaya napapunta dito sa Oo. NCR. Bisaya rin to eh. Si Ayan, mga boss, oh. si Batman ng Pinas. Mga boss, ayan, dumating na dito si... Ayan o, Ano talaga, si nakakamao Batman. na, nakadidis. Nandito na sa Senado, mga boss. Dumating na dito Riders, sa ang Senado. tindi. May import. Ayan, 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 dumating na dito sa Senado, mga boss. Academy, Latest update tayo Batman, dito oh. sa harap po ng Senado. And bukod Oh, po ayan. sa napadpad Hindi na pala dito si Pinklawan Batman, yan. yung DDS kanyang pala yan. motorsiklo, mga boss. Duterte pala Oh, si Batman, mga Duterte boss. Riders na rin Dito pala tayo sa siya. Senado. May tatak Duterte Ayan, oh. Riders. Mga boss, Duterte. update ko lang kayo dito sa Mga unique labas talaga po ng mga DDS. Senado. Ayan, si Batman, oh. Ayan. So, wait lang, i-update ko lang kayo. Ito nga. Batman versus Malitaman. Nandyan yung Malitaman sa Senado eh. Bindalo Erwin Tolpo, Malitaman. Diba? Si Tuta Soto, Malitaman.
Si Escudero, malitaman na rin yan. Putang ina, malitaman naman talaga yan eh. Daming malitaman sa grupo nila. Diyan sa kay Bindalo. Lahat sila mga malitaman. Laban dito sa ating Batman, Inday Sara. Grabe, napatpad na si Batman. Mukhang may ililigtas si Batman ngayong araw na to ah. Tindi rin ni Tropang Mukhang may ililigtas si Bisaya. Batman. Tapos ngayong araw. Celebrity, Dami na dito celebrity. mga rider. Oh. Umaga pa lamang pero Awards na Batman, nakaakbay ah. Marami pa na magagandang mga DDAs. Ayan ganito na karami. Narito na rin si Batman. Ayan Napatpad na oh. Ayan. Bakit ho kayo ho ay narito ngayon sa harap ng Senado at Okay, nandyan, yan po si Batman ng Pinas. No? Pero DDAs po yan. Handa po yan makipagsapakan. No? Unique talaga ang mga DDAs. So, ito na po, pakinggan po natin yung interview ng kaibigan natin si Tropang Bisaya. Ang pagiging Batman niya. No? Kung bakit nandyan siya. Legit ba na Duterte diehard supporter siya? Talaga no, Batman na Batman talaga. Oh. Ito. ito ngayon kasama ng mga Duterte supporters. Gaya nga ng sabi ko, isa akong rider at isa akong masugid na naniniwala sa mabuting nagawa ni ating President Duterte sa kanyang legasiya. Gusto kong isa ako sa mga patuloy na sumusuporta kay President Duterte ano man mangyari. Saan man siya naroon, ano man mangyari sa kanya, nandito ako para sa kanya. Pero ano ho ang inyong mensahe kay President BBM sa kanyang leadership ngayong administrasyon niya? Totoo lang, wala na akong masabi sa kanya kasi sa dami ng sinabi ng mga Pilipino sa kanya. Ni isa doon wala siya pinakinggan. Pero kung makikinig siya sa akin bilang isang Batman ng Pinas, ang masasabi ko lang sa kanya, hindi lang ito ang buhay. May pangalawang buhay na mas mahaba ang buhay natin doon. Kapiranggot lang ang buhay natin dito sa mundo. Pero yung susunod na buhay natin, ako naniniwala ako na doon talaga natin maranasan at maramdaman kung anong tunay na dahilan ba tayo nandito sa mundong iba. Dong. Yan si Bibim. Di man yan dong makinig dong kay Bangag man yan dong. Manhid man dong. Sa kabilang buhay dong, impyerno man punta dyan dong. Maramdaman niya doon yung pagkapaso dong. Ayan, DDAs yung Batman natin ha. Tuloy lang oh. Last question na lang ho. Naniniwala ho ba kayo na kapag si BP Sara ang namuno sa ating bansa sa mga susunod, mas uunlad or magiging okay yung ating bansa? Meron bang iba? Yun lang ang masasabi ko, meron bang iba? Sa lahat ng mga nakaupo, syempre kung sino naman susunod na presidente, most probably galing na yun sa political lineup natin, di ba? Meron pa bang nakikita iba? Sa ngayon ako wala. So, naniniwala ako kay Sara kasi bilang isang anak niya, nandyan ang dugo ni Duterte. Pilosopo ka rin dong ah. Wala na. Tama naman. May iba pa ba? Wala nga naman si Hontiveros. Mamundok tayong lahat yan pag si Hontiveros. Bilang anak daw ni Tatay Digong, nasa dugo ni Vice President Inday Sara ang pagkamagaling na leader. Ang galing mo, Batman. Pero syempre nasa sa kanya pa rin yun kung paano niya gagampanan yung tungkulin. Kaya ba niyang puunan yung ginawa ni President Duterte. Pero nasa sa kanya yun. Pero naniniwala pa rin ako na mas kaya niya compared sa iba. Mensahe mo na lang sir, last sir kay BP Sara. BP Sara, ikaw ang napipisil ng mga Pilipino, alam mo yan. At sana naman maramdaman mo kung gaano kakamahal ng Pilipino kaya gawin mo yung trabaho, gawin mo yung tungkulin at huwag kang tumulad sa iba. At alam ko namang hindi. Kaya mabuhay ka, more power sa iyo at saka inaasahan kita na ikaw ang upo. Thank you sir. Ayan na. Yan na po. 100% ang Batman ng Pilipinas ay suportado si Vice President Inday Sara Duterte sa presidential election. O kayong mga bubonistang tanganista, gumawa rin din po kayo ng hero. Ant-Man. Kawatan man. Gumawa ka ng hero, kawatan man. Pero mukha ni Bangag. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.